Magandang araw mga idol. For today's video ay ibabahagi ko sa inyo yung paraan ko ng pag-aabono ng pipino or kung paano mag-abono ng pipino kapag ganito pa lang sila kalalaki. Bali nagapang na sila mga idol. Ayan mga idol. Ito yung gagamitin nating abono 4600 or urea sa pipino kasi bata pa sila. Ayan mga idol, nilagyan ko na pala ng urea tong lata ng sardinas. Sa isang lata ng sardinas mga idol, pinupuno ko ng tubig tong lata ng mantika, isang puno yan. Diyan ko ihahalo to. And mga idol, napagdesisyon ko na rin na dagdagan pa ng kalahating lata kasi lagpas pala ng 16 liters tong lata ng mantika na to. Baka masyado naman tumabang yung abono natin, kaya dadagdagan ko pa ng kalahati. Then ito yung gagamitin kong pang abono dun sa mga pipino. Sa isang puno ng pipino mga idol, isang lata nito ang ipandidilig ko. Pupunuin ko to. Yan mga idol, ganyan lang kadali abonuhan yung pipino. Bali 2 lata ilalagay ko dyan. 2 lata kasi 2 puno sila. Ito pa mga idol, isang puno lang to. 1:1 ng sa isang puno ng pipino, isang lata na abono or yung ganito nga. I-abono lang natin yun dyan. Nagapagapang na mga idol. Mabilis na yung paglaki nila. Yan. 2 puno to. Para mabilis lumaki yung pipino. Yan. Halos pagapang na din mga idol. Mega CF1 variety pala yan mga idol, yung pipino na tinanim ko. Yan. Hindi naman makakasama yan dyan sa pipino mga idol kasi medyo matabang lang naman yung timpla natin, hindi sobrang matapang. Ito mga idol, dahil medyo malilit pa sila na sobra at hindi pa sila pagapang, payat pa yung puno nila, isang lata na lang muna yung ilalagay kong abono sa kanila. Ayan, masyado pa silang bata, baka kasi matubayan or magtubig yung katawan, baka mamatay, sayang naman. Ito mga idol, medyo malaki na to at mataba na yung katawan. Isang lata na yan. Yan mga idol, dahil medyo payat pa yung mga puno nila, isang lata na lang din muna yan. Effective naman yan mga idol. Ito pa, isang lata na lang din muna, baka kasi matuba, inaalala ko. Kaya mga idol, pag isang lata lang, paulit-ulit lang natin gagawin yung ganyan. Kung mapapansin nyo mga idol, halos maraming tatluhan dito sa isang butas ang ginagawa ko. Kasi nga, yung inaalala ko, baka hindi naman magtubuan yung ibang buto, kaya dinamihan ko yung pagpupunla. Pero ito mga idol, hindi ko na paghihiwalay-hiwalay niyan. Hahayaan ko na silang lumaki ng ganyan. Kasi makakapamunga pa din naman yan kahit magkadikit-dikit sila. Ito, masyado pang maliliit oh. Ito, okra na to mga idol. Pero aabunuhan ko din yan ngayon.
And yun mga idol, natapos ko na lahat abonohan tong mga pipino. Magaganda na sila mga idol, talagang nagapang na. Every week ay aabonohan ko yan mga idol. Susuportahan ko ng abono para mas mabilis yung paglaki nila, yung paggapang nila. Kasi mas maganda yun mga idol kapag nasusuportahan natin sila ng abono linggo-linggo. And mga idol, kung mapapansin nyo mga idol, medyo may maliliit pa and then medyo may malalaki na pipino. Kasi una-una ko nang na-transplant yan mga idol. Kaya ganyan yung ano nila, itsura. Yung mga nagapang, ayun yung mga nauna kong ipinunla, yung mga nagapang na pipino. And etong maliliit, last batch na yan mga idol. Kaya ganyan pa sila kaliliit. Ang isang nagustuhan ko dito sa pagtatanim ng pipino mga idol, ang bilis lang nila buhayin and then ang bilis nilang palakihin. Within 40 days after transplanting mga idol is pwede na tayo makapag-harvest dyan sa mga pipino. Ayun lang yung maturity days nila, 40 days after transplanting ay makakapag-harvest ka na. Next week pala mga idol, yung mga nagapang na napipino dyan, yung malalaki na, tatapangan ko na yung abono nyan, sasamahan ko na ng complete fertilizer para mas mabilis na yung pagtaba ng baging niya tsaka yung paggapang niya. At syempre mga idol, yung balag niyan or yung gapangan nila, aayusin ko din yan. Pansamantala lang yan eh. Kung mapapansin nyo yung kanina, wala pa siyang pinakamanga tali, yung pinakagapangan ng pipino. Kasi hindi ko pa talaga naaayos yun. At kung mapapansin nyo din dyan mga idol, may tatluhan dyan sa pipino. Ganon talaga yung ginagawa kong pagtatanim ng mga pinupunla ko. 2 to 3 seeds ang ginagawa ko kasi nga gaya ng lagi kong sinasabi, hindi lahat ng buto na itatanim natin or ipupunla natin mabubuhay yan. Bale, pangalawang beses ko na pala to na pagtatanim ng pipino mga idol. Nung una kong pagtatanim, parteng February and March, buwan na yun, 2025 din. At yung mga bunga noon mga idol, binabalutan ko ng plastic labo para hindi sila masundot ng fruit fly. Kasi pagka nasundot ng fruit fly ang bunga ng pipino, mabilis nang masisira yon or mabubulok. Ito mga idol, kapag malalaki na tong mga pipino na to, gagawan ko ng content yan kung paano ko ipopruning yung mga suckers nila. Papakita ko sa inyo kung paano yung paraan ko ng pagpopruning ng pipino. Disclaimer lang pala mga idol, hindi po ako expert dito sa pagtatanim. Nagtatanim lang din ako para sa own consumption. Yun lang.